Ang layunin ng vlog na ito ay ipakita at ipaliwanag ang mga laman ng emergency bag at ang kahalagahan ng mga ito upang maging handa sa panahon ng kalamidad. Ang video na ito ay para sa mga mag-aaral, guro at ibang pang tao sa komunidad na nais matuto kung paano maging handa sa oras ng sakuna. Magandang araw, ako si Jillian Javier mula sa TEN Alcala. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng bawat laman ng ating emergency go bag at ang mga dapat ihanda sa maaaring sakunang dumating. Handa ka na ba? Tara, alamin natin. Una na rito ang mga damit. Ang mga ito ay nagsisilbing pamalit kung mabasa o madumihan ng suot na damit at mapanatiling malinis at komportable ang katawan. At ito'y nakakatulong upang maiwasan ang pagkakasakit. Pangalawa ay ang mga delata na madaling buksan o easy to open at ready to eat. Ang mga delata na tulad ng mga ito ay mahalaga sapagkat sa panahon ng bagyo, maaaring mawalan ng kuryente at tubig. Kapag tayo ay nasa evacuation center, walang katiyakan kung may lutuan pagkain agad. Kaya't mahalaga at malaking tulong ang delata bilang handang kain o ready to eat at matagal masira. Kasama rin ang cup noodles. Ang cup noodles ay madaling ihanda kung may mainit na tubig sa evacuation center. Sa malamig na panahon dulot ng bagyo, nakapagbibigay ito ng init at lakas sa katawan. Pangatlo naman rito ay ang mga biskwit. Ang biskwit ay mainam na baon dahil hindi ito agad nasisira at madaling kainin kahit saan. Kung mahaba ang biyahe papuntang evacuation center o matagal bago makapamahagi ng pagkain, makakatulong ito bilang pantawid gutom. Ihanda ang ating lalagay at ang ating panglagayan. Pang-apat naman ay ang ating mga personal hygiene kit. Ito ay binubuo ng sabon, shampoo, sipilyo at toothpaste, deodorant, sanitary napkin at iba pa. Ang sabon ay pinapanatiling malinis ang katawan upang maiwasan ng sakit na maaaring mabilis kumalat sa evacuation center. Ang shampoo ay nakatutulong upang mapanatiling malinis ang buhok at nagbibigay rin ng ginhawa sa gitna ng init. Ang sipilyo at toothpaste ay mahalaga para sa kalinisan ng bibig upang maiwasan ang impeksyon at masakit na ngipin. Ang deodorant ay pinipigilan ng masamang amoy sa katawan, lalo na kung masikip ang evacuation area at maraming tao. Kasama rin rito ang mga gamot. Ang mga pangunahing gamot tulad ng para sa lagnat, sakit ng ulo at pananakit ng katawan ay mahalaga dahil maaaring walang butika malapit sa evacuation center. At kung magkakasakit, agad natin itong magagamot at maiiwasan ang paglala ng karamdaman. At ang panghuli ay ang sanitary napkin. Ito ay para sa kababaihan. Mahalaga ito upang mapanatili ang kalinisan at kaginhawaan, lalo na kung walang madaling mapagbilhan sa panahon ng bagyo. At ang susunod ay ang flashlight at portable na ilaw. Kapag may bagyo, karaniwan ding nawawalan ng kuryente. Ang flashlight at portable na ilaw ay mahalaga at nakakatulong upang makagalaw ng ligtas sa dilim, maiwasan ng aksidente at magsilbing gabay kung kinakailangan lumabas sa gabi. Panghuli ang 1 litro ng tubig. Mahalaga ito para mapanatiling hydrated ang katawan, lalo na sa panahon ng sakuna, kung saan maaaring mahirap paghanap ng malinis na inumin. Sa panahon ng bagyo, ang pagkakaroon ng maayos na go bag ay nagsisilbing proteksyon at gabay upang masiguro ang ating kaligtasan, kalusugan at kaginhawaan habang nasa evacuation center. Kaya't napakahalaga na tayo ay laging handa. Sa muli, iyan ang mga dapat lamanin ng iyong emergency kit.
Sa bawat sakuna, ang kahandaan ay buhay. Huwag kalimutang i-share ang vlog na ito para mas maraming maging handa. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!